Wonderful morning. Yan. Medyo maulanin dito ngayon sa sa Iloilo. So ano to eh? Okay. Thank you. So, kamusta tayo mga kaibigan, mga partners? Maghahataw to the max na naman tayo. So, good morning Luzon, Visayas, and Mindanao at saka sa ibang dako pa ng daigdig. Good morning po sa inyong lahat. Ako nga pala si Francis Tamisin. Dati akong bus driver at na-involved po ako dito sa Health World noong June 2009. So, mintuhan lang tayo saglit. Pinanganak kasi ako sa medyo mahirap na lugar dito sa amin sa probinsya, sa Iloilo. Nanay at tatay kasi dati magsasaka. So, yun yung mga nakamulatan ko, nakagisnan ko. Hanggang sa medyo lumaki na ako, start na mag-aaral. Kaya lang, nung medyo nagkakaisip na ako, parang ang hirap pala na pupunta ka sa school na medyo walang laman din dyan. Ganun kahirap ang sitwasyon namin dati. So nag-decide ako, sabi ko, hindi na muna ako mag-aaral, magtatrabaho na lang. So yung trabaho dito sa amin dati, kung walang pamasagan ng padyak, nag-construction ako dati. Kasi kung pipilitin kong pumunta ng school at wala naman kami makain, so ang hirap ng sitwasyon namin noon. Kaya lang sabi ko nga dati, wala rin ako magagawa. Kumbaga, yun na kasi yung nakagisnan ko eh. Yun na yung, parang, yun na kasi hindi kasi pwedeng pumili ng mga magulang na mahirap kasi kaming pinanganak, di ba? So, sabi ko, magsisikap na lang ako para sa akin. So, nag-decide ako na na pupunta ng Manila. Pero sabi nila, doon daw yung swerte. Doon daw, baka daw doon medyo kumita ng maganda. So, pagdating naman ng Manila, nang naging trabaho ko naman dati doon, una, naging family driver, bago naging taxi driver, hanggang sa napasok ako sa bus sa loob ng 15 years. Trabaho ko ng trabaho dahil nakala ko naman makukuha ko yung pag-aasenso sa trabaho ng tulo-tulo. So halos 16-20 hours a day ako nagtatrabaho noon. Halos kunti-kunti lang ang pahinga. Hanggang sa hindi nakayanan ng katawan ko yung sobrang pagod, yung sobrang trabaho. Umigay ko, una nagkaroon ako ng matinding arthritis dati. Pagka-inatake ako, halos ang buwan ako nung hindi nakatayo. Bago natin ko kasi hindi pinagdaanan dati kasi medyo sobra ako masipag magtrabaho eh. So, until one day, parang medyo bumigat yung pakiramdam ko. Parang nandilim yung paningin ko. Tapos pag-gising ko na lang isang araw, medyo nakita ko na lang puro puti yung kisame. Yun pala, inatake na pala ako ng mild stroke ako. So, ang nangyari tuloy, walang magawa kundi magdasal kasi tama naman yung pag-iisip ko, kaso lang yung katawan ko hindi makagalaw. So dasal until one day, alam nyo, pumunta sa bahay yung kaibigan ko, may bit na green barley, produkto po ng ating kumpanya, yung husband. Sabi sa akin, sabi niya, bro, subukan mo, makakatulong sa'yo. Kaya ako naman, lahat naman ginawa ko dahil gusto ko makarecover dahil nung time na yun, bago pa ako inatake. Yung tatay ko, 65 years old, isang atake lang siya, patay siya kaagad. Yung kapatid ko naman, 28 years old, namatay din siya. So, that's 2006, yung anak ko rin, dyan kami sa Dasmariñas dati, nakatira sa Paliparan. Nagkaroon ng matinding lagnat, nahulog siya sa meningitis dahil wala naman akong alam sa kung ano yung sakit-sakit. Yung ginagawa namin dati, hilot-hilot na. So, yung bata namatay din. So, medyo malungkot yung sitwasyon namin. Kaya sabi ko, parang ako na yung kasunod. So sabi ko sa misis ko kung ano yung mangyari, iuwi mo lang ako ng Iloilo tapos hindi na kayo ng Mindanao. Pero alam mo, siguro
sinubukan ko rin lahat. Nilaga ko yung ugat ng tanla, tapos iniinom. Tapos yung balat ng nara, sabi nila maganda daw yun, ilaga, tapos inumin. Kahit medyo mapakla, grabe, iniinom ko yun dahil sabi ko gusto ko kumain. Yun nga, yung kaibigan ko may bit-bit na barley. Siyempre ako naman lahat, iinumin ko dahil gusto ko kumain. So sinubukan ko siya until mga 7 days, unti-unti, medyo tumuwid yung pananalita ko, tapos unti-unti na nakagalaw na ako ng maayos, nakatayo ako doon sa wheelchair ko hanggang sa after 2 weeks na inom-inom ko ng produkto, nakatayo ako ng maayos, medyo nakapagsalita ng maayos. So nakita ko grabe, sobrang nakatulong yung produkto sa akin. Bago yung misis ko naman noon, patakip-takip lang ang iniinom. After 3 days na inom-inom niya, bleeding. So nagulat kami, sabi ko bakit nag-bleeding? Wala naman kami sabi ko ipacheck muna natin, pinaka-ultrasound natin, nakita may mayuma siya sa CM. Wala naman kami pang papuira noon. Sabi ko sige, tsaka mo lang muna, stays lang muna, pagka nagkapira tayo sa natin makakapira. Ginawa namin, takip-takip lang noon, dalawang takip sa umaga, dalawang takip sa hapon. After 1 month, nag-stop yung bleeding niya. So nagulat kami, sabi ko, hindi nag-stop. Pina-check up namin kami, wala na nakita na mayuma. So, grabe na yun sa amin. Tapos yung mga anak ko lahat yung tatlo sila dati. Puro asthmatic. Inom-inom lang din ang produkto natin. Hanggang sa gumaling sila. Umayos yung pakiramdam. Sobrang nakatulong yung produkto sa amin kasi dati halos palit-palit kami sa ospital eh. Ako pag inatake naman ako ng arthritis, kung hindi ako makatayo dahil dalawang pa ako na mamagat talaga, kahit patanong hindi ko masuot sa sobrang sakit. Grabe. So, sobrang nakatulong sa amin yung produkto. Yung sabi ko noon, parang second life kasi ang hirap pala sa sitwasyon na dyan sa amin, sa Dasmariñas dati, na pag may sakit ka at ikaw lang yung naghahanap buhay, ang hirap pala noon. Yung ginawa ko noon, lahat ng mga kaibigan ko na pwede kong mautangan, makaawa na lang ako, sabi ko kasi gusto ko pang ma-extend yung buhay ko. So, naawa naman siguro kaya halos umabot ng mahigit 400,000 na utang ko noon dahil sabi ko gusto ko talaga mag-supply. So, yun yung nangyari sa amin. Hirap na sitwasyon pero sabi ko nga, parang ayaw ko na rin bumalik dun sa pag-drive ng bus kasi ganun din ang sitwasyon namin eh. Pabalik-balik kami doon tapos after 1 month, nakahin na naman ako ng arthritis ko. Ang ginawa ko na lang noon, nagbinta-binta ako ng basahan dyan sa paliparan. Yung tagpipiso-piso, akit-akit ako sa bus tapos ibinta ko ng 5 piso, may tulong akong piso doon. Kasi ibinta ko, sabi ko makakatulong. So, yung kaibigan ko naman, na nag-share sa akin ng product, sabi sa akin, bro, gawin mong negosyo. Yung pag-green barley natin, yung sale 12 na. So, sabi ko, bro, wala akong alam sa negosyo kasi halos 15 years ako nagda-drive ng bus. Tapos, palako-lakoy niya ako ng produkto, yung green barley nga. Sabi ko, baka mahirapan ako kasi wala akong alam. Pero nung time na yun, nag-iisip na ako na gusto ko na sana kung makakita ako ng medyo magandang opportunity, ayaw ko na sana mag-drive kasi nga parang nahihirapan na ako. Araw-araw sa buong buhay ko, halos na ako na doon na lang. Kaya lang, siyempre nung time na yun lang kasi nakita ko na medyo magandang oportunidad na mapakain ko ng maayos yung pamilya ko. Yung pagmamaliw ng bus. So mga 2 months na pabalik-balik yung kaibigan ko dun sa bahay na sabi niya, bro, gawin mo negosyo, sayang kasi nagbinipisyo ka naman sa product. So sabi ko, pag-attend kasi ako ng training, may training kasi dati sa Dasmariñas. Sabi ko kung na-attend kasi ako ng training, naisip ko, sayang yung oras na pupunta pa ako doon tapos atin doon sa may Chowking yata, doon sa kay Ma'am Jo Landas dati. One day, pumunta ulit sa bahay, hindi nagsasawa yung kaibigan ko, sabi niya, atin ka bro, maganda to. So, sabi niya, bro, pag umatin ka, may libreng merienda doon. Naisip ko naman, sabi ko, sayang, isang kainan pa. Libreng merienda. So, sabi ko, sige, attend ako. Nung umattend ako, nakita ko yung sistema. Sa product naman, wala naman akong masabi doon kasi nag-beneficio na ako nakita ko naman kung ano naging ko sa amin. Kaya lang nung nakita ko yung compensation plan, yung marketing plan na pinakita ng speaker, sabi niya, pwede daw kumita ng 100,000. Diba? So, pumasok sa isip ko, sabi ko, sobrang laki ng kitaan kasi level ko pa na
never ko pa kinita sa buhay ko yung mga ganong income. Nung time na yun, ang pinakita ng speaker, ang income daw niya, 100,000. Nung time na yun, 2003, January yun. Makalimutan yun. So, sabi ko kahit 100,000, sino naman kumpanya magpapasahod sa akin, ang ganun kalaki, first year high school lang natapos ko. Sabi ko mukhang parang budol-budol yata kasi nung time na yun, uso ko yung budol-budol sa Manila. Umuwi ako, natapos lang ng training, after na mag-merienda, umuwi ako. Wala lang. Kaya naisip ko naman, sabi ko kung lokohan, wala naman sila makakuha sa akin kasi nung time na yun, sobrang mahirap kami. Halos lang kinakain namin sa umaga, noodles, sa tanghali, noodles, sa gabi, noodles. Yung mga anak ko nga, pag wala kaming noodles, yung mantika at saka yung toyo, yung pinagkahalot nila, tapos yun ang nagiging kulang nila. So, naisip ko kung lokohan, wala naman sila makakuha sa akin. Kaya after a week ulit, nag-text na mag-training ulit. Ulit sa Las Marinas, training ulit. So, attend ako. Nung umattend ako, ang ginawa ko, kinausap ko yung speaker. Sabi ko, sir, paano mo ba kinuha yung income na 100,000 sa buwan? Ang sagot na naman sa akin eh, pareho daw kami ng product. Ang product niya at saka product ko isa. Pareho kami ng money. Tapos yung kumpanya at saka kumpanya ko, isa. Pareho kami na sa L12. Tapos yung system na sinasabi niya na ginagawa niya, ganoon din daw ang system na pwede kong gawin. So, sabi niya, kung ano yung ginawa niya at gagawin ko, siya na yung magiging future ko. Ako yung present. Na kung nag-100,000 sa isang buwan, pwede ko rin kitain yung 100,000 buwan. Sabi ko parang, okay to ah. So, medyo hindi mawala sa isip ko yun. Ang ginawa ko, umuwi ako sa bahay. Pagdating doon, nag-compute ako. Kinausap ko asawa ko, sabi ko, dito na tayo asinso ah. So, sabi ng asawa ko, sabi niya, kaya mo bang gawin yan? Sabi ko, kaya mo kasi kaya nga nila eh. Kung sipag ang pag-uusapan, masipag din naman tayo. Sabi ko, masipag din naman ako. Mga almost 3 days itong pinag-isipan, ako makatulog. Sabi ko, baka ito na nga yung yung lagi akong pinapanalangin sa Panginoon na mabigyan kami ng oportunidad. Alam niyo, mag-desisyon ako na full-time siya. Sabi ko sa asawa ko, full-time ko to. Sabi ng asawa ko naman, sabi niya, kaya mo ba? Sabi ko, kaya ko to, kaya lang, baka mga 6 months to 1 year tayo gulutong-gulutongin dito. So, sagot naman ng asawa ko, sabi niya, hindi lang, kasi naman tagal naman tayo ng ginubuto. So, nag-decide ako, sabi ko, sige, full-time natin. So, ginawa ko doon sa Dasma dati, akit-akit sa mga bus. Akit-akit sa mga kasamahan kong driver, akit ako doon, tapos mag-share ng product, magbibigay ng flyers. Hindi siya naging madali kasi hirap pala, lalo pag bago ka, wala ka pa masyadong idea sa product. Hirap pala ang pinta rito, kahit kasamahan ng mga driver siguro, bumibili na sa akin yun dahil naawa siguro. Naawa siguro na wala nga akong pinta. So, sinasabi ko sa misis ko, mahirapan tayo rito. Ang ginagawa ko rin, pinagsasabay ko basahan na binibinta ko at saka yung barley. Mga ilang buwan ako na nag-share doon. Sabi ko kay misis, sabi ko, try ko muna siyang dalhin sa inyo. Kasi mahirapan na ako rin sa Manila. 2010, May, gumawa ko ng paraan na makabuo ng isang bag para may bitbit ko papunta ng Iloilo. Kasi nung time na yun, nung ginagawa ko sa product, angkat-angkat lang ko doon sa dati. Makahiram ng ilang buti, tapos binta ko, yung tubo, binibigay sa akin, tapos binabalik ko sa mga pagkita. Kasi nung time yun, wala talaga ang pang-umpisa Hirap. So, gininta ko yung mga bakal-bakal doon sa amin, plastics, na pwedeng ibinta sa junk shop, gininta ko. Medyo kinapos pa rin, hindi nakabuo ng isang product pa. Ginawa ko, nangutang ko na ako doon sa Mumbai ng 2,000 pandagdag. So nakabuo ako. So sabi ko sa misis ko, dahil libre naman ako nakakasakay ng bus, papunta ng Iloilo. So bitbit ko yung product. Sabi ko, dito muna kayo sa Cavite. So bitbit ko yung product. Pagdating dito sa Iloilo, so ang una kong ginawa, dahil may bitbit naman akong flyer, ikot ako ng ikot, lakad lang ng lakad, kasi wala naman kahit bisikleta noon. Hindi naging madali sa sitwasyon ko kasi first time nakita ng mga tao rito sa amin yung produkto. So, wala pa masyadong testimonies. Ang hirap i-explain. Kaya lang, nung
after 1 month, may mga gumagaling sa arthritis. Tapos meron ako nasira na diabetic na puputulin yung paa, tapos mayos. Gumaling yung sugat, tapos naging okay yung sugar niya. So, unti-unti, medyo nakilala ang produkto. Pero mo yung isang bag na bit-bit-bit ko dati, halos mga isang buwan ko yun bago ubos na ubos. So, kaya una, kumita din ako ng mga 500 pesos noon halos isang buwan. So, ulit-ulit, misis ko naman, nagkapadala naman dito. Pagka naubos, re-orders naman ulit, tapos lako ng lako. Ang naging problema ko noon, dahil doon sa paliparan, yung tinitira namin ng apartment, nagbabayad kami doon. So, nakapusin. Yung pinakapos kami kasi nga, ang kinikita ko, yung commission ko at saka yung tubo ko sa direct selling, yun yung pinapadala ko doon kasi may dalawang anak akong maliit. Ginagatas na yun. So, ginagawa ni Mrs. dinadamihan na lang niya yung tubig doon sa sinaing, tapos yun yung pinamalinis sa mga bata. Minsan pag wala na tubig na lang at saka asukal, malasahan na ng mga bata yung dinidiin. So hanggang yun na, sabi ko sa asawa ko, sige lang, itigo natin kasi kung mabalik pa ako sa dati, ganun din. Yun at yun pa yung gagawin natin. Sabi na, sige, PSC natin hanggang sa sabi ko, hindi, i-survive natin to kasi may mga masinso eh. Sabi ko, laging na sa isip ko noon, sabi ko, nagagawa nila, kailangan magawa din natin. So, yun at yun, paikot-ikot, minsan sa isang taon, minsan 6 months, pupunta ako ng Manila para umatin ng training. Medyo mahirap sa sitwasyon ko kasi nga, medyo malayo pa sa amin. So, pagdating doon natin nag-training, pupunta doon sa amin din sa Dasma, tapos balik ulit ng Iloilo, tapos lako. Kaya lang umabot sa time na sobrang nasagad kami. Hindi talaga nakayanan, kaya hindi na ako kay Mrs. 3 months kami hindi nakabayad doon sa tinitira namin sa paliparan. Sabi ko, huwag na natin antayin na palis na pa tayo dyan sa tinitira natin. Yung mapakinabang gamit, bigay mo doon sa may-ari ng apartment, tapos yung iba, pwede nyo lang masuot, pitpitin mo, tapos dalhin mo yung mga bata doon sa Cotabato, kahit doon kasi kahit kangko, makakain kayo doon. So ginawa ni Miss ganoon, so makain ng tingnan ko, pupuntang Davao, tapos pupuntang Cotabato, bitbit yung bata. So sabi ko, sige lang, konting tiis lang to at magsusurvive tayo. Ako naman dito sa Iloilo ngayon, ginagawa ko noon, nangihiram ako ng motor ng kapatid ko. So, ikot, ginagamit ko pang ikot yun. Kaya lang simple dahil motor nga, lalo pag panahon ng June, July, August, grabe yung init, tapos bigla kang uulanan. So, ganyan ginagawa ko, ikot. Minsan may time na grabing init. Tapos, siyempre sa amin dito, malalayo yung bahay, may nasa highway na minsan. Pag buhusan ka ng ulan, wala kang masilungan eh. So, ang ginawa ko dati, sabi ko, grabe, ang hirap pala. Grabe yung init, tapos bigla kang uulanan. Umusok-usok yung katawan mo. So, ginawa ko nun parang medyo, tinabi ko yung motor, tapos upo muna ako doon sa gilid ng kalsada. Bago tumutululuwa ako, sabi ko, Lord, ganito ba talaga kahirap pag gusto mo masinso? Parang ganun yung, parang gusto ko sumuko. Kaya lang pag nakita ko naman yung mga anak ko doon na nakahiga na sabi ko mukhang sila naman yung magmamana ng kahirapan na minana ko sa mga magulang ko. Kaya tayo ako ulit, bitbit ko naman yun, patarin ko naman yung motor, takbo na naman. So pagdating ko doon sa dulo, sa pupuntahan ko, ang init. Natutuyo lang ulit yung damit ko, kaya lang yun, yung sapatos ko medyo bula-bula. So yun ang buhay namin dito, paikot-ikot. Tapos pag may time naman ako na kailangan ko na pumunta ng Manila, atin ako ng training. So may 100 piso ako noon kasi pera ko noon pinapadala ko sa asawa ko, sa pamilya ko sa Mindanao. Pag may 100 piso ako noon, pupunta ako doon sa Manila para maka-attend ng training ulit. Sa kapilyan pa kami dati. Pag-attend ng training, may bitbit akong damit. Ang problema ko naman kasi nga, pagdating dyan sa Dasma, wala na akong matulugan kasi malis na ako sa dinitira namin yung apartment natin. So, ginagawa ko noon, pagka-uwian na after ng training, yung mga kasama ko, nakasakay sa kotse nila. Ako naman nag-aaba ko ng bus doon sa may Sio Boulevard, Pinsa. Ginagawa ko, pag kakilala ko yung driver, pinapara ko, tapos sakay ako ulit. Pag-sakay ko doon, after kong makasakay, pag-ikot noon, pagdating din sa may Guadalupe sa tulay, baba ko ulit kasi ang tatanong ka agad yung kasama ko, bro, anong
racket mo ngayon? Sabi ko nun, dinegosyo-negosyo ako ng barley, kaso lang medyo mahina pa ngayon. So bibigyan ako ng 50 pesos no, ng mga kasamahan ko. Sasabihin ko, baba ulit. Pag baba ko na naman ulit, yung sa Guadalupe, abang-abang ako ulit ng mga kasamahan. Pag nakilala ko, sakay na naman ulit. Yun, pagdating dun sa may Buendia, sabi ko, dito na ako ulit. So abutan ulit ako ng 50 pesos. So minsan, bago ako makarating ng Dasma, nakapit ko hanggang 10 sakay ako nun. Sakay kasi yung tawag sa amin nun, barangay, barangay. Kasi na dati, nakasamahan din ako na pag walang trabaho, suspending. So pag nakasakay sa akin, inabutan ko rin yung bago ko. So ginagawa ko noon, pagkakilala ko, sakay, tapos pagkababa ko doon sa video sa unang ng konti, para makarami ako ng sakay, medyo marami ako ng barangay noon dati. Diba? So minsan nakakaipon ako ng 300, 500 piso. So magagamit ko na yung pangkain-kain, yung sobra naman noon. Hindi ko madala ko doon sa asawa ko sa Cotabato kasi yung mga bata, mga anak ko nga, walang-wala din talaga doon. So, gano'n naging buhay namin. Ang problema ko doon kung saan ako makakatulog. Mayroon akong kaibigan doon nag-guardia sa may Petro, sa Dasma. Pero dito mo ako natulog kasi wala akong matulugan. So, binibigyan ako ng karmo na maliit. Doon muna ako matutulog. Napalipas na ako doon. Tapos kinabukasan ulit. Wala akong naligo-ligo. Pupunta ko ulit ako ng crossing noon. Kailang sakay ulit. Tapos marangay ulit. Nakakaipon ako ng 3,500 piso pa nga. So, didiskarte lang ako noon, sabi ko kasi kulang na kulang talaga, tapos nakapos kami. Akin ulit ng trading, pabaho-baho lang kasi wala namang ligo. Ay, importante, sabi ko may matutunan ako para pag uwi ko ng Iloilo ulit, may tuturo na ako sa mga kasama. So ganoon, mga taon yun, taon kasi bago namin naramdaman na medyo umangat-angat kami, may getsang taon kami na gano'n. So nagtuloy ng gano'n, hanggang sa natuto ako, hanggang sa, sabi ko nakabuo na ako ng grupo unti-unti dito sa Iloilo. So, yun lang kami lagi. Trainings, tapos 6 months ulit. Balik ng Manila, trainings. Minsan doon ako natutulog sa may postin doon sa may Robinson sa Palapala. Walang matulugan eh. So, ganun ang naging buhay ko dati ng umpisa. Hindi siya naging madali, kaya lang lagi ko kasi naiisip noon yung sitwasyon ng pamilya ko kasi sabi ko kung hindi ko pa magagawa ng paraan na maayos yung buhay namin. Nandun ako sa middle age yung nagkakaedad na sabi ko kawawa naman yung mga parang wala ba lang ako magagawa para sa kanila. So nung nakilala ko itong healthcare, sabi ko itutudo ko to. Lahat ng kaya kong gagawin ko para lang magkaroon ng resulta. So ganun na nangyari. Medyo mabang ko ito ko sa inyo, medyo kulang-kulang ko. So yan, naging bus driver ako ng 15 years. Hindi lang naman isang kumpanya, lipat-lipat din. Alam mo dati nung nasa bus ako, dati na ako kung ano yung mapasukan ng kumpanya, laging tapuan ng yabang. Hindi kasi masipag ko sobra kasi dahil gusto ko sa kumita natin. Kaya yun nga, sabi ko nga kanina, dahil isa lang ang katawan natin, kahit anong sipag ang gawin ko, bibigay yung katawan. Siyempre dati, medyo ang pagkain, libre naman kami sa restaurant dati. Kaya yung bulalo, ilaga, yan tuloy siguro kaya nagkaroon ako ng problema sa kalusugan. So yun, so todo-todo ng trabaho, tingnan mo yung namin dati, para kami mga badyaw, paano kung hindi magtrabaho ng todo niyan. Ganyan kami dati sa paliparan, ganyan yung pamilya. Kaya lang, after ko matrabaho ng health well, ito na yung naging resulta natin ngayon. Yan, nadagdagan pa kami ng isang maliit. Pero nag-iba ng konti ang buhay namin kasi dati hindi lang konti, sobrang malaki, hindi lang bago. Ang basis ko may sarili na sa sasakyan. So, grabe nangyari sa amin. Binago ng sobra ng health yung buhay namin. Yung tipo na dati, sobrang ako mangarap dati. Kaya lang sabi ko nga, yung pangarap na kahit anong sipag na nagawin ko doon sa trabaho ko dati, mukhang walang mangyayari. So yun, natuwa ako kasi yung pamilya ko yun, feeling ko wala na akong kaba na baka pagdating ng araw, kahit pang-aral nila, baka hindi ko ma-provide. Ngayon, nagiging confident ako, sabi ko kahit mag-aaral pa ng abogado ito, kaya doktor, ano man, mukhang wala na kami problema sa pang-aral nila. So na ako, sobra na. Diba? So, nakabuo ako ng grupo dito sa Iloilo yan. Yung Achievers. Sabi nga,
nag-umpisa ako mag-isa dati, pero ang daming naniwala. Hindi dahil magaling ako, pero dahil siguro dahil ang ganda ng tulong natin. Sobrang ganda, ang daming natulungan. Ang daming tao na natulungan sa problema nila sa kalusugan. Yung mga tao na dating wala, na ngayon makita mo, grabe, nagbago ang buhay, pinansyal. So, sobrang laki ang naitulong sa amin ng Health World. Grabe. Tapos, nagkaroon pa kami ng service center dito sa Iloilo. 2016 kami nag-umpisa, yan. Kita namin dito minsan si Ma'am at saka si Sir Dewey. So, ito yung aming service center dito. Maganda naman kasi nagiging post-outstanding service center naman siya. So, ibig sabihin, okay. So, kung dati, sabi nga, sinikap namin makabili ng Yan. Naging award din naman ako 2013 and 14, top 22. Tapos 2015 naging top 18. Tapos naging top 13 bago naging top 5, no? Tapos ako din si President nga. Tapos na-award din tayo ng President Choice Awards, no? 2 beses. Tapos sa Big Center, parang 3 beses na yata. Bago nagiging top 1 tayo, itong huling-huli, 2 beses din, itong 2019, nakarang taon, at saka ito yata, 2020. Nawa din tayong top 1, so 2 beses tayo naging top 1 sa network members na ito. Ito naman, parang bonus na sa akin to kasi ang goal ko talaga dati, kaya ako tudo-tudo ng trabaho, hindi lang dahil sa award. Masaya ako dahil nagkaroon ako ng ganito, pero kailangan ko tumudo-tudo ng trabaho dati, hindi lang sa award sa ating mga dahil sa pamilya ko. Dahil nakita ko grabe yung sitwasyon namin dati. So yun, awarding bago, yun yung unang-unang sasakyan na bili ko dati. Nagtuwa kami noon, hindi ako makatulong, 3 araw yata hindi ako nakatulong. Linis ako ng linis, kahit segunda mano siya, kaya lang sa buong buhay ko kasi, kahit sa pamilya namin, wala pa nakabili ng ganyan. Sabi ko sa asawa ko, grabe no, dati napagkabalan pa akong drug lord sa amin yan, nakala kasi dati dahil masama lang ako ng padyak, tapos nagkaroon ng yung karero ko. Kahit segunda mano siya dati, pero nagamit ko pa rin siya ng ilang taon sa pagbili ko. So, yun yung unang-unang sasakyan namin, bago ito nga, pinagamit-gamit ko kay Mrs. Tapos noong 2015, yan, bumili ako ng Montpellier Sports, brand new siya. Tapos, yun nga, nasundan pa ulit, 2017. Bago ito, ginagamit-gamit ko sa Tapos, bumili kami ng isang medyo malaki-laki, yung nga na malaki, binibigyan sa Batangas. Kasi wala kaming makakunta ng product. Minsan, nag-aakot kami from office to Manabon. Minsan naman dati, wala pa kami nakakarga ng truck. Kami kasi nagsushipo, nag-aakot ng product galing Manila hanggang dito sa Iloilo. So, tapos, yan. ito pala yung apartment dati na tinitira namin. Sana umalis kami kasi namin kami nakabayad ng 3 buwan. Kaya lang, 2018, bininta kasi ng may-ari. So, ginawa ko, pinuntahan ko doon sa Cavite, tapos kinawasap ko siya na ako na lang bibili. So, naging sa amin yun. Naging amin naman yung apartment, kasama na yung lupa. Tapos nagdagdag kami ng extension para pagka pupunta kami ng Manila, mayroon kaming matirahan bukod doon sa apartment na as is na. So yan, nagpa-renovate kami. Yan. Diba? Grabe no? Sabi ko nga, grabe nga itulong ng kumpanya sa amin. Sobra, grabe yung opportunity na binigay sa amin. Kasi dati, yung lupa lang namin, nasa kukulang at saka sa paso. Ngayon dito sa Iloilo, nakapag-acquired pa ako ng another na lote dito sa may exclusive subdivision sa amin, sa may Santa Lucia, 250 square meter po siya. Tapos, hindi lang yan. Actually, may mga iba pa, may mga pinaprocess pa kami. So, grabe blessings. Ito na pala yung kinita ko sa loob sa higit 10 taon. Karoon ako ng income na 27 million, 867,085 pesos. Grabe, no?
gusto naginip, hindi ko mga ano yun. Grabe, sobrang nakatulong talaga, grabe. Now, i-share ko lang sa inyo ng konti kung paano namin ginawa yun. Una, sabi nga, kung gusto mo daw maging successful, dapat mag-develop ka ng skills. So, ako din naman dati, wala naman akong alam sa negosyo kasi wala namang pinanganak sa atin na marunong na kaagad. Medyo mahirap nga sa part ko kasi wala akong background sa pag-negosyo. Wala din akong background kung paano magbenta-benta, yun nga. Kaya lang, dahil sa nakita ko nga, dahil maganda ang opportunity, sabi ko, linyahin ko to, trabahuin ko to. Yun yung pumasok sa isip ko noon. So, una, inaral ko muna yung produkto dahil ang hirap ng sitwasyon mo nga dito sa Iloilo. Dahil pag tinanong ka kung ano yung product mo at wala kang may sagot, reject ka agad. Diba? So, inaral yung produkto. Naging simple lang naman eh. Hindi naman yung parang grabe ako mag-discuss. Ang ginagawa ko lang, kailangan lang maramdaman ng kausap mo kung ano ba yung benepisyo na makukuha niya sa produkto. Parang, kunwari, pag tinanong ka, ano ba ang maitutulong yan o ano ba ang benepisyo na makukuha ko dyan sa product mo. So, nagsishare lang ako ng mga testimony. May mga natulungan na bumalik. May mga natulungan na nagbago ang problema sa sugar, di ba? Yung mga diabetic. Tapos, dati marami sakit na natulungan halos. Tapos, pagdating naman sa oportunidad, pinaparamdam ko lang kung ano ang pwedeng matulong sa kanila. Kumari, may nagtanong sa akin, ano ba may tutulong sa akin yung negosyo, yung oportunidad na sinasabi mo. So, yun lang, sinasabi ko na, alam mo sir, pag nagtrabaho natin ito, ako, dati ako wala eh. Ngayon, kung titignan mo, bago yung buhay namin, pinansyal dahil dito. So, naisip niya, sabi niya, kung ako nga nagagawa ko, simple siya, makagawa niya rin. Ganun lang kasimple. Yung maramdaman niya lang na, uy, kailangan ko itong opportunity ito kasi matagal na akong, di ba, nagtatrabaho. Sabi pa nga sa akin, sabi niya, sir, pwede ko bang gawing full-time yan? Sabi ko, kung ikaw, committed na at dedicated para gawin to, pwede. Hindi madali kasi nga halos minsan aabot ng 1 taon, 2 taon bago makita mo yung income na maayos eh. So, ganun lang naman ang ginawa ko dati, develop ng skills na talagang kaya lang sabi nga, pag nakabuild ka kasi ng tiwala ng tao, ako naman kasi pag sinabi ko na pwede kang umasinso dito, talagang pinanindigan ko yun, kailangan umasinso kasi hindi pwedeng sinabi mo asinso tapos walang nangyari. Maliban na lang kung ang problema talaga siya na. Kasi hindi mo naman pwedeng questionin yung produkto. Ang ganda ng produkto natin. Tapos yung oportunidad, hindi mo naman pwedeng questionin ito kasi ang dami ng yumaman eh. Ang dami ng yumaman, halos mga sa 11,000 na, di ba? Ginawang milyonaryo ng health wealth. Bago almost 2,500 multi-millionaires. Sabihin, ang buhay dito sa health wealth, hindi siya swertihan. Hindi siya swerte lang na ay sila umasinso, ako hindi. Lahat tayo pwede, kaya lang minsan depende kasi sa lalim ng reason mo kung paano mo siya gawin. So, ako naniniwala kasi ako na ang buhay dito hindi lang swerte-swerte. Hindi lang swerte-swerte, malas, o ano pa. Kasi kung swerte-swertihan lang at malas, napaka-unfair naman ng Panginoon. Ang dami niyang ginawang malas kasi ang dami. Diba? So, ganun lang. So, skills, simplihan lang, basic lang kami. Basic lang din ang ginagawa namin. Sabi nga, importante, maintindihan niya lang kung ano yung benepisyo na makakuha niya. So, ganun. Tinuturo naman sa atin sa webinar lagi, diba? Kung anong ginagawa natin, anong skills ang dapat develop. Yun nga, nag-list na lang kami ng mga prospects. Tapos kung saan ka medyo magaling, yun nga, i-develop ko para medyo mas mabilis. Diba? So, yun. Bago mindset, alam nyo kasi yung mindset, napakahalaga niya eh, napaka-importante niya kasi nga, maliit pa lang ako dati, nangangarap din ako na sabi ko gusto ko mabago ang buhay namin kasi nga ang hirap na ang nanay at saka tatay ko, yung mga magulang ko mahirap.
mukhang naisip ko, mukhang ako naman ang magmamana ng kahirapan na bit nila. So, sabi ko hindi, gawa ko ng paraan to. Kasi pag hindi ko nagawa ng paraan, baka yung mga anak ko naman magmamana nito. Di ba? Which is maganda naman manahin ang kahirapan kasi nga, sabi nga, wala namang dokumento sa'yo na kaagad. Kaya lang, hindi naging maganda yan, hindi maganda. So, mindset. Alam mo kasi kung gusto natin umasenso, pwede mangyari. Kung isipin natin aasenso dito sa healthcare, mangyayari yun. Kung isipin naman natin mahirap, hindi natin kaya, hindi tayo aasenso dito, maaaring ganun din. Maaaring ganun ang mangyari sa iyo kasi sabi nga, dalawa lang naman ang magiging mindset natin, isang negative at saka isang positive. So kung isipin mo na hindi ka aasenso, nahihirapan ka ngayon, mahirap siya, talagang mahirap nga. Kasi yun ang iniisip. Alam nyo na baka ma-influensya ng negative. Diba, sabi nga ni Ma'am Cura dati, pag inisip mo na, ay ano namang kamalasan ang mangyayari sa buhay ko. Pag lagi mo inisip na puro malas-malas ang mangyayari sa buhay mo, puro kamalasan nga. Kasi nga napakapangyarihan ng negatibo. Diba? So, ganun ang mangyayari sa'yo. Talagang mamalasin ka. Ngayon, kung isipin mo naman na, ano ko naman ang magagawa kong maganda ngayon para sa pamilya ko o sa buhay ko, kung mag-isip ka naman ng positibo, makapangyarihan din siya. Ibig sabihin, kung makapangyarihan yung negatibo na kaya ka niyang atakin pababa, yung pagiging positibo, makapangyarihan din. Kaya ka rin niyang iangat. Kaya lang minsan, di ba, sabi ko nga, marami pa rin nag-iisip na negative. Sana walain na natin yun kasi alam niyo napakaganda ng oportunidad sa healthcare. Alam niyo, yung iba, yung hindi pa nga nila nakikilala to eh. Tayo napakaswerte natin, nandito na tayo sa healthcare. Ang kailangan na lang natin trabawin. So, dapat ang mindset natin, kaya natin to, magawa natin. Lagi yung nilagay sa isip nyo kasi nagawa nga ng iba, dapat magawa nyo rin. So ako, mindset, siguro it's about, mindset, marami kasing pwedeng maaring ang belief level natin, diba? May mga belief kasi dati dapat tayo na medyo, may mga belief tayo na pwedeng dapat baguhin o dapat iwanan na walain na, tapos may mga dapat din tayong paniwalaan na bago na dapat nating paniwalaan, di ba? Yung paniniwala dati na, di ba, na kasagbayan yung matatanda, sabi na doon sa iba ko makarelate na pag may tumawid daw na itim na pusa doon sa daan na nadaanan mo, nagdadrive tapos may biglang dumaan na pusang itim, malas daw, di ba? Hindi totoo yun. Yun yung mga belief na dapat walain na natin. Yun yung mga paniniwala na dapat walain natin. Kasi wala naman kinalaman yung pusa sa buhay natin. Kaya lang naman yung pusa tumawid doon sa kabilang kalsada kasi gusto niya lang tumawid. Gusto niya lang makalipat doon sa kabila. Yung minsan yung mga paniniwala natin na pag kumati daw yung palad natin, pira daw, pira. Yun yung mapaniwala na dapat walain natin kasi hindi totoo yun. Kaya nga lang siguro kumati yung palad natin kasi nga baka may microbio yun. Baka may germs, di ba? So, dapat nating walain yun. Yung mga ganong paniniwala. Yung mga paniniwala na pag marami ka daw pira, masama. Hindi po totoo yun. Alam niyo, nagiging masama lang yung pera kung kinuha niyo sa masama. Kung ginastos niyo sa masama yung pera, nagiging masama talaga siya kasi nakalagay naman talaga sa Bible yun na money is notable evil. Totoo yun. Kung sa masama mo kinuha, nagiging masama kasi minsan sa pamilya, naririnig ko na rin yun. Minsan sa pamilya, pinag-aawayan, pera din. Kaya minsan yung mga bata pag nakakarinig, kala nila nagiging masama ng pera kasi minsan yung mag-asawa, yung pamilya nag-aaway yun dahil sa pera. Pero yung totoo, hindi yun. Nagiging masama lang siya kung ginagawa mo sa masama. Diba? Minsan nga may nagsasabi sa akin na wala naman daw madadala. Pag namatay tayo, wala naman tayong madadala kahit 5 o 1 kusing na pera. Totoo naman. Kaya lang, siyempre sabi ko nga, wala ka namang madadalang pera, pero may maiiwanan ka naman ng magandang buhay sa pamilya mo. Kasi dito sa amin, may lamay doon sa barangay namin, naawa ako sa pamilya kasi sobrang hirap. Ang iniwan tuloy nung namatay, yung utang, pati yung kabaong hindi ko nabayaran. So mas mahirap yun. Mas mahirap yung ganong sitwasyon. Kaya
sana yung belief natin, yung paniniwala natin na gano'n, dapat walain na natin. Dapat maniwala tayo na kailangan natin ng pera kasi nga sabi nga nila, may nagsabi sa akin dati na hindi naman ang pinaka-importante yung bagay yung pera sa atin. Which is tama naman kasi kailangan natin muna yung health, yung spiritual life natin. Pero alam nyo ba, dahil kung isipin naman natin na ang kakulangan naman sa pera, na pag wala ka naman nun, sigurado naman ako na maapektuhan din ang mga importanteng bagay na kailangan natin sa buhay. So, ibig sabihin, kailangan talaga natin siya. Which is, mangyayari naman. Mangyayari naman yun dahil nandito tayo sa health world, di ba? Sabi ko nga, nasa isip na lang natin yun, nasa mindset na lang natin kung paano natin gawin yun. Di ba? So, karakter, part din ng pagiging mindset natin. Minsan yung, sabi nga nila, yung pinakagrabing kalaban mo dito, sarili mo lang. Yung tipong kaya mo naman ng isang bagay, hindi mo magawa kasi parang nahiya ka. Diba? So, wala naman nakakaya sa ginagawa natin kasi unang-una, pag nag-share ka ng product, ano naman nakakahiya doon? Diba? Nakatulong ka nga pagka may karamdaman yun at nakatulong sa karamdaman niya, ano masama doon? Diba? Sabi nga, kung maayos ka naman nag-share, hindi nakakaya yun. Diba? Nahiya ka mag-invite, sa tao, ba't ka nahihiya, di ba? So, minsan kasi ang pride, masakit eh. Masakit makadali sa atin. Na pag yun ang nangingibabaw sa atin, hindi siya nakakatulong. So, yun yung mga bagay na dapat walain na rin natin yun. Sabi nga, focus tayo doon sa gusto natin sa buhay. Di ba? So, ganun siya. Now, commitment, napaka-importante din kasi. Para bang kami, although siyempre ako nga medyo sabi nga, although bumabanat naman ako ng kakainom ng barley, kaya lang siyempre dahil sa sobrang kakataw minsan, bibigay-bigay din. Medyo, kaya lang, sabi nga, kailangan nating sipagan kasi. Kaya ako nag-commit ng matindi dahil ako, sa amin, sa pamilya, kahit pa paano, kumikita naman at maayos. Kaya lang hindi maiwasan kasi may mga grupo tayo, may mga grupo ako na kailangan puntahan kahit medyo malayo, kailangan puntahan kasi sabi ko nga, ako yung pangarap ko halos nakuha ko na rin. Kaya lang sila, nangangarap din, gusto rin silang umasenso. So, kailangan kong puntahan para maturuan kung paano yung ginagawa namin, para matuto din sila kung paano ginawa namin, para umangat din. So, kahit medyo pagod, okay lang kasi sabi ko nga, commitment natin yun eh. Commitment natin sa organisasyon natin na maturuan at matulungan din kung paano ginagawa itong sistema natin. So, commitment, napaka-importante siya. Hindi lang sa organisasyon mo, sa pamilya mo, siyempre, ikaw din, para din sa'yo. Dahil napakasarap ng buhay pagka yung tipo pag financial, medyo hindi ka masyado na problema. Diba? Grabe. Tapos yung yung pag-alanganin minsan, meron tayo nun eh, may karakter tayong gano'n. Yung sabi nga nila, yung doubt, yung pag-aalangan, kung aasinso ka ba dito sa health world, kung hindi. 100%, more than 100% pa mangyayari yun. Aasinso ka rito. Kaya lang sabi nga, nakadepende ka sa'yo. Nakadepende sa'yo kasi sa product ang nag-usapan, yung system okay naman. Yung ikaw na lang kung paano mo gagawin tong sistema. Tapos siguro set tayo ng goal. Sabi nga ako dito sa Health Wealth, nung una, pangarap ko lang dati, sabi ko magkaroon ako ng motor, ayos na eh. May pang-ikot-ikot ako. Kaya lang pagka unti-unti lumalaki yung income, nangarap din ako, sabi ko magkaroon ng sasakyan. Which is nangyari. Sabi ko magkaroon ako ng brand new na Montero. Nangyari din. Alam nyo yung pag-goal sa sarili, basta trabahuin mo lang na maayos. Makukuha at makukuha mo eh kasi nakasistema naman tayo, maganda naman yung sistema na sinusundan natin. Ngayon, yung oras mo na lang na pwedeng gawin, kasi kung pag-uusapan natin yung oras, kung ikaw nagtatrabaho ka ngayon, kung empleyado ka,
binibigay mo rin naman ang tamang oras eh. 8 oras o more than pa para sa trabaho mo. Para kumita ka. Kung magkano man yung sinasahod. Kung may negosyo ka man kayo, kunwari may sari-sari store ka, kung ano mang negosyo mayroon ka ngayon, binibigyan mo rin naman ng oras yun eh. Ikaw magbubukas, ikaw ang tatao doon, parang ganun siya. Para kumita. So dito sa health wealth, ganun din. Bigyan mo rin siya ng oras kung pwede ka, duplihin mo pa o triplihin mo. Kasi ganun din ang bibigay sa'yo, magandang buhay din. Although dito sa sa MLM o sa multi-level marketing, ito yung negosyo na pag nag-uumpisa ka, hindi mo siya makitaan kaagad ng resulta. Hindi mo siya makitaan kaagad ng resulta kasi nga, sabi nga ni Bro Warren Torres, nagtatanim-tanim pa lang, di ba? Which is, totoo naman. Ako, bago ko siya nakita na medyo kumikita kami ng maayos, alam niyo, almost 3 years pa. Almost 3 years kasi nung time na nag-uumpisa ako, solo-solo eh, independent eh. Wala pa akong apply doon. Ako lang mag-isa, probinsya pa. Hindi naging madali, kaya lang hindi ko siya sinukuhan dahil alam ko kasi na pag tinrabaho ko, alam ko kung saan siya papunta. Alam ko na kikita ng maganda. Which is nangyari. Kasi nga, kung ikaw nagdududa ka pa ngayon sa ginagawa natin, walain mo na yan. Kasi lalo ka lang mahirapan sa katutunan. So, ganun lang. Goal ka, sabi nga, kasi sayang kasi yung oras eh. Sayang yung oras na pag pinalipas mo, yung isang linggo, isang taon na walang mabago sa buhay mo. Na ang problema mo pa rin, pinansyal. Mahirap yun. Di ba? Andito ang opportunity sa atin. Kailangan mo lang trabahoin. Alam mo, maganda pa rito. Ikaw pa yung amo. Ikaw yung boss doon sa trabaho mo, sa negosyo mo. Diba? So kung ikaw ang boss, dapat itutudo mo pa. Itutudo mo kasi tulad sa amin. Ako, hindi ko nililimitahan. Pagpahinga ng konti, tuto. Saka na lang, siguro tayo mag-relax pag kumikita ka na ng 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon isang buwan. Siguro mag-relax ka ng konti. At least malang, medyo doon, makapag-relax ka na ng maayos kasi dadating din kasi sa time na hindi na masyado grabe yung trabaho mo rito sa healthcare. Kunti na lang yung oras na ibibigay mo, pero yung income mo, magiging stable. Maganda na siya. Magiging passive na. Kaya lang, syempre ako, hindi ako tumitigil kasi sabi nga, kumikita naman ako ng maayos, maganda naman ang kita ko. Kaso lang may mga kasamahan kasi ako na gusto rin kumita, which is hindi ko pinapabayaan. Tinuturuan ko kung paano nila maabot yung mga pangarap. So, gano'n lang siya, gano'n lang. Now, mahirap, sabi ka nila mahirap. Mahirap trabahuhin, hindi madali. Kailangan ako, sa sitwasyon ko kasi, galing kami sa hirap eh, kaya itong pinagdadaanan ko sa health wealth, feeling ko hindi para sa akin, hindi mahirap eh. Kasi galing na ako sa sobrang hirap, kaya nung dinanas ko to, hindi ko siya naramdaman na mahirap, kaya nagiging parang dire-diretso lang na hindi, isagad ko to kasi nga sabi ko mas mahirap dati ang sitwasyon ko nung time na wala ako sa health wealth. Mas mahirap yun, sobrang mas mahirap yun kasi minsan kakain kasi isang araw, minsan isang beses lang, minsan nga wala pa eh. So nung dinanas ko dito sa health wealth na minsan walang matulugan, minsan yung 5 pisong tinapay, pinagkakasya ko lang yun hanggang hapon, tubig-tubig lang. Sabi ko kaya ko to kasi lilipas din naman to eh. Which is nangyari niya. Lumipas lang din talaga yung hirap na yun. Which is ngayon, kahit pa paano, iba ng buhay namin. Ipikit ko nga lang yung mata ko ng mga ilang segundo. Tapos tingnan isipin ko kung ano yung sitwasyon namin. Yung itsura namin noong 2010. Grabe, pati yung pamilya ko, kawawa. Sobrang kawawa kami. Kaya lang, sabi ko nga, ito yung opportunity na pwede magpabago sa buhay namin. Hindi ako mapayag na hindi ko magawa. So, yun. Tinrabaho, inaral, nagka-resulta. Sana, tayo dito sa health wealth. Ano lang naman eh, sabi ko nga, kung kaya mong itudo, trabahuin mo na. Huwag mong pigilan sarili mo na may mga bagay ka pang ginagawa na sabi mo, gawin mo muna siyang sideline. Kung kaya mong itudo mo na kasi ganun din naman eh. Kung mahihirapan ka ngayon, ako nagsasabi sa inyo, pansamantala lang yan. Pansamantala lang yan kasi
Pag nagiging stable naman ang organisasyon mo, marami ka ng grupo na nabuo, maniniwala ka. Habang buhay kang masagana. Habang buhay. Kasi sabi ko nga, ako lahat ng hirap, dinaanan ko, namasada ng padyak, naging construction boy, naging bus driver, hanggang sa ma-involve ako dito sa healthcare. Alam nyo ba, lahat ng hirap na dinaanan ko, itong healthcare ang pinakamadali. So, ganun. Ganun lang. Sana maisip nyo na dito sa healthcare, kung magtrabaho ka man ng tudo-tudo, ang value naman, ang value na ibibigay sa inyo sobra-sobra. Sobra-sobra. Na ako, nagtrabaho ko na dati. Grabe na ako magtrabaho, pero hindi ko kinita. Hindi ko kinita yung value na ganito. Na magtatrabaho ka ng isang buwan, didemo-demo ka, bubuo ka ng grupo. Tapos magkaroon ka ng income na halos 1 milyon isang buwan. Hindi biro po yun. Which is yun ang nangyayari sa akin. Grabe. Kaya ako siguro, hanggat nandito yung health world, tuloy-tuloy tayo. Kasi, alam nyo, feeling ko, ngayon, 2020, 11 years na ako rin sa health world kasi 2000 na nga ako na-involved dito. More than 1 year din, halos mga 1 year din bago ko pinuto, pinol time. Feeling ko ngayon ko palang nakita na, feeling ko ngayon palang ako nag-uumpisa. Ngayon ko naramdaman na sobra-sobra pa ang pwedeng ibigay sa atin ng health. Maniwala ka lang kasi ang produkto natin, nadating sa time na ang tao iinom na lang ng product. Kahit nga hindi naman ginegosyo, iinom na lang dahil libo-libo yung nasa ilalim mo. Milyon pa rin kikitain mo rito buwan-buwan. Tapos ito pang maganda. Magbubukas pa tayo ng international. Mayroon tayong package na para sa international. So, hindi lang dito sa Pilipinas ang magiging network natin. Which is dito naman, wala pa namang saturation. Kami nga dito sa Panay. Sa Panay, dito lang sa Iloilo, hindi pa namin na ituloy. Halos, baka wala pang 1% ang gumagamit ng produkto natin. So, ibig sabihin, yung market, sobrang laki. Kahit nga dyan lang kung saan bayan ka nakatira ngayon, sa bayan mo lang, baka hindi mo pa maubos. Diba? Ang kailangan mo lang siguro, sipagan mo lang. Kasi marami pang hindi nakakaalam sa produkto natin. Yung iba naman, naririnig lang nila. Pero hindi nila alam yung produkto at saka yung, hindi nila alam yung benepisyo na makuha na sa produkto. Meron pang ganun. Lalo-lalo sa opportunity. Diba? Meron pa tayong meron pa tayong mga kabayan na gano'n na hindi pa alam yan. So kami dito nga lang kami sa Panay nag-iikot-ikot. Ang daming bags na papaubos namin buwan-buwan. Diba? So medyo sipagan lang natin. Tapos, hanggat maaari, kung kaya mo makapagbuo ng organisasyon kaagad. Kasi nga, naranasan ko rin magsipag. Kaya lang, kung ikaw lang kasi mag-isa, hindi mo pa rin kakayanin. Diba? Sabi nga, wala namang tao yung mama nung nakuha niya yung goal niya, siya mag-isa. So, napaka-importante din na makapagbuo ka ng organisasyon. Diba? Ako, under my group, ilang libo na rin naman kami. So, kaya kumikita siya ng maganda. So, ganun mo lang isipin mo. Kaya lang yun nga, sabi nga, para makabuo ka ng grupo, umpisan mo muna sa sarili mo. Baga, yung leadership mo, bilang ako, bubuuhin ko tong grupo ko, kailangan, as leader, mapagkatiwalaan nila ako, di ba? Ipakita mo rin sa kanila yung suporta mo. Kasi nga, yung tulad sa akin, yung grupo ko, kaya ako kumikita dahil sa organisasyon na meron ako sa ilalim. Diba? So, ako naman lahat, ginagawa ko naman para sa kanila. Diba? So, ganun siya. Ano ba? Medyo dito na lang siguro tayo. Nakailang oras na ako. Meron ba tayong ano? May bulyo. Bulyo man mga. Baka may mga katanungan kayo. Pwede kayong magtanong. Mama, excuse na. Ma, bulyo man mga. Pag-question na lang tayo. Bulyo. Pasensya na po kasi hindi ako marunong mag-drive ng laptop. Dito pa ako walang alam. Bigyan mo kami sounds. Bigyan mo sounds. Magpalipat lang. Yan.
Yan. Good morning. Sinsya na po. Saan tayo napunta? Ayun. Dahil mo ng konti. Kailangan kong sound. Baka po mayroong mga gustong magtanong. Natala ko sound. Bigyan mo ng sound lang. Kaya mo ng response ko pala eh. Wala akong sound na rin eh. Okay. Baka po mayroong gustong magtanong sa inyo. Basta wag lang personal, sinasagot ko naman, i-entertain ko rin naman. Kailang problema ko, hindi ko alam kung paano ko makarinig ng sounds galing sa inyo kasi tulungan niyo naman ako mga kapatid. Hindi ako marunong mag-operate ng computer. Ha? Ha? Brothers, mga nanonood, medyo baka may mga katanungan kayo, pwede nyo namang itanong. Paano mo tanggap ang sounds? Sir. Okay. Sorry. Hindi ko pala ma-unmute. Okay. So, hindi may oras pa tayo. Okay lang ba sa inyo? Kwentuhan tayo ng konti. Yan. Sinsya na po. So, ganoon. Saan na ba yung PowerPoint ko? Pasuyo nga. Sana ang style lang natin siguro ngayon dahil hindi pa tayo pwedeng mag-gatherings. Kami dito sa office, ang ginagawa namin, pakunti-kunti lang, 10, 15 katao lang, limited lang kami. Ang ginagawa ko, ikot-ikutan ko na lang muna yung organisasyon ko. Mari, sa isang bayan, ikot-ikot sila doon, 5 hanggang 10 katao, tapos ikot-ikutan ko muna kasi hindi naman ganoon siya kahigpit ngayon dito sa amin sa probinsya. Tapos, ang maganda kasi meron tayong ganito nga, yung Zoom webinar. So, siguro pinakamaganda mag-invite, which is kami nga, problema namin dito sa probinsya, internet pa. Kaya nga siguro mas kakunti lang yung grupo ko na nagpa-participate sa ganitong webinar kasi ako nga rin minsan hindi rin ako makapag-participate lalo na pag medyo sa malayo. Ako dito sa city, okay lang, pero pagka medyo nandun sa bayan namin, mahirap na ang aming internet dito. Kaya lang, sabi ko nga, hindi naman maging hadlang to para hindi namin magawa yung sistema. Ako, through tawag-tawag, pagka hindi tulad yan, tatawid kami ng Gimaras, hindi kami pwedeng magpaabot ng gabi doon kasi pagka inabutan kami ng hanggang umaga doon, ika-quarantine na kami. So, isang araw lang talaga, training doon, minsan nag-house to house na lang kami. Kaya, yun, nag-ikon-ikon ng hindi lang masyado marami kasi bawal. So, yun muna ang ginagawa namin dito ngayon. Tapos, yun nga, swerte nga kasi iba nga dito nakakapag-attend ng Zoom. So, medyo pagod lang ang trabaho namin, pero maganda naman ang naging resulta. Maganda naman kasi nga nakita ko yung produkto natin. Lalo sa panahon ngayon, kailangan ng tao ito para sa health. Diba? So, ganun muna. Bago ulit-ulit, wala naman kami. Sabi nga, ulit-ulit lang ang ulit-ulit ng trainings. Kasi, pag lagi mo siyang naulit-ulit, mas madali mo siyang ma-execute. Ako naman, pag wala talagang walang training, nagtatanong-tanong lang ako sa mga apply. Tulad yun, kay Sir Bill, doon ako nagtatanong lagi kasi siya yung nag-mentor sa akin. Minsan sa mga kaibigan ko rin mga negosyante. Kasi nga, sabi nga nila, kung gusto mong may matututunan, minsan doon ka magtanong sa may mga resulta.
Kasi minsan nangyayari sa atin pagka nag-share tayo ng product o di kaya ng opportunity, minsan yung nag-criticize pa yung tao pang walang resulta. Pagka ganon, huwag nyo nang intindihin kasi nga mahirap namang tanungin mo siya na siya nga walang resulta. Diba? Doon kayo magtanong sa may mga resulta na. Doon sa medyo kumita, nakapagpalaki ng organisasyon, at medyo doon sa mga bagong buhay. Lalo sa ganitong kalakalan sa MMA. Tapos kami, minsan sa isang linggo, minsan sa 2 linggo, iniipon ko yung grupo ko, yung mga leaders. Tapos pagka medyo malayo, tulad sa Davao, mayroon akong organisasyon doon. Biya lang kami. Minsan nag-uusap-usap kami through video call na ginagawa namin para yung mga ideas na mayroon kami na ipapasa namin sa kanila. Diba? So, ganun lang naman lagi ang ginagawa namin bago. Yun nga, sabi ko nga, sa kanila, para lumaki yung organisasyon nyo, kailangan mo lang halos kung kaya mo araw-araw kumausap ng 5 tao na hindi mo kakilala. Diba? Kung magagawa mo yun araw-araw, hindi magtatagal at talagang may lalabas talagang na magiging kapartner mo sa negosyo. Diba? So ganun laging ginagawa namin sa grupo. Tapos ang pagbuo ng grupo, ng nagiging leader ka, number 1, ako nga, sabi ko nga kanina, pag sinabi ko pa sa tao, kunwari, na-motivate, no? na-involve sa organisasyon ko, na-involve siya rito, naniwala sa akin na asenso siya. So yung tao naman, pag alam ko na talagang dedicated, alam ko na gagawin niya itong negosyo, hindi ko rin pinapabayaan. Talagang tinututukan ko rin na matuto siya gawin ang negosyo para kumita. So, yun lang ginagawa ko para hindi ko muna pinabayaan. Kumbaga sa ano kasi, sa coach tayo. Siyempre, bilang coach, naghahanap ka ng player. So, ginagawa ko sa kanila, naghahanap din ako ng maayos na player. Siyempre, pagka alam ko naman na medyo hindi okay, tinuturuan ko lang kung paano gumamit ng produkto. Kasi kung lahatin mo naman lahat, medyo mabigat din sa atin, di ba? Kasi hindi naman lahat gustong sumama sa iyo. Hindi naman lahat, sabi nga, may mga ilan nila na gustong umasinso kaya lang ayaw namang magtrabaho. Di ba? So, ako muna ito, may nag-chat eh. Wait. So yun, ginagawa ko, pag may nakita ako na medyo maayos na dealer na gusto talagang gawin ang negosyo, tinuturo ako ng maayos din. Kailangan kong i-adapt, dali ko na sa bahay, tapos turuan kung medyo malayo yung lugar nila. Kung kailangan ako pupunta sa lugar nila, gagawin ko yun para matuto siya. Kasi kung hindi natin gagawin yung tinatawag nila na duplication, yung maduplicate ka, doon sa ginagawa ko, mahirap. Kasi biro mo, kung halimbawa ikaw, diba, ang marketing plan natin, kaliwa at saka kanan lang naman. Pag may isang bag sa kaliwa, may isang bag sa kanan, mayroon ka na kaagad 1.6. Biro mo kung makabuo ka ng 20 ka tao, mayroon kang 10 sa kaliwa, mayroon kang 10 sa kanan na tinuturuan mo kung paano gawin yung negosyo. Kahit nag-iisang bag lang yan linggo-linggo, 10 sa kaliwa, 10 sa kanan, ano kung 10 1.6? So, ibig sabihin, mayroon kang 16,000 per week. Which is retailer pa lang yun. Yung nagre-retail pa lang. So ngayon, paano mo sila magbibilog? Turuan mo maigi kung paano sinishare ang product. At saka yung negosyo, yung sabi ko nga kanina, ang importante lang naman, maramdaman ng kausap mo kung ano yung benepisyo na makukuha nila sa produkto natin. Kung baga doon ka na sa destination, wag nang masyadong, siguro dito sa Zoom natin, okay yan, yung dinidetalye lahat kasi kailangan yun. Pero pag nag-explain ka ng product na nagwawan-unuan ka kung kaya mo ng 3 minutes lang, ma-close mo na yung deal, gawin mo. Kasi kung masyado namang matagal, baka makaiwanan ka ng kausap mo, di ba? So, kailangan ma-feel niya lang na yung produkto mo, kailangan niya. Yung benepisyo na makukuha niya sa product natin. Diba? Sa opportunity naman, sabi nga, doon ka rin sa destinasyon. Hindi mo kailangan mag-explain sa kanya ng 16,000 per day o 80,000 per week o 20,000 per month. Which is ginagawa naman natin kung kailangan mag-marketing plan. Pero mas maganda kasi pakinggan kung halimbawa yung kausap mo, kunwari
kunwari lang, estudyante, o estudyante, kunwari, pagkausap mo siya, pwede mo siya kusap, alam mo, mayroon kami kasamahan dito, estudyante ngayon. Pero siya yung nagbabayad ng tuition. Yung tuition niya at nakakatulong pa sa pamilya niya, sa mga magulang niya. So yung magiging isip ka agad ng estudyante, estudyante rin ako. Pwede ko rin magawa yan. So magiging interest niya, magpapaturo siya sa iyo ngayon kung paano siya ginagawa. So yun yung time na para turuan. The same sa negosyante, ganun din. Kunwari may negosyante yung kausap mo. Siya yung nagbubukas ng negosyo niya, siya yung tumatao doon, siya yung nagsasara. So kung titingnan mo, yung time niya minsan para magbakasyon, minsan taon na, isang beses na. Although siya ang amo doon sa negosyo niya, kaya lang siyempre ang effort niya grabe din. Kumbaga yung time niya para sa pamilya, sa bakasyon niya wala na. Which is kumikita naman. Kaya lang pagka tinuro mo sa health world, alam mo, dito sa health world, pag ginawa mo yung opportunidad at may stable mo, pwedeng dadating sa time, wala ka na masyadong oras, yung oras na dapat i-google mo sa negosyo mo, pwede na mapunta sa pamilya mo. Pwede ka nang magbakasyon, ang kumikita. Di ba? So, yun yung medyo advantage. So, maisip niya, iba yun diba? So, unlike nung ginagawa niya, na araw-araw na kung ilang taon na yan, na siya nagbubukasara ng tindahan niya, which is dahil siyempre gusto kumita. Pero siyempre, ang oras naman, saka siyempre pagod din. No? Dito, ganun din naman mapapagod, may oras din. Pero sabi ko nga kanina, pagdating ng time na medyo magtagal ka na rito at maayos naman yung organisasyon na nagawa mo, dadating sa punto o sa oras o dadating sa time na magkaroon ka na ng passive income. Magka hindi ka na masyado nagtatrabaho at hindi na rin masyado malaki ang oras na ibibigay mo, pero yung income mo, maganda na. So ganun lang kasimple. Ganun lang yung ginagawa namin ng pag-share ng product sa ng opportunity. Tapos meron pa kaming style minsan na kunwari kausap mo diabetic person. Ang style ko lang, doon ka muna pumukos sa kung ano yung karamdaman niya. Kung ano yung maitulong ng produkto natin doon sa karamdaman niya. At least pag-usapan yung 80% ng karamdaman niya, yun muna ang pukusan mo. Kasi kung sasabihin mo na halos lahat ng sakit na matulungan ng product natin, tapos yung sakit naman niya hindi mo na-mention, baka hindi rin bibili yun. So pagka na-try na lang yung product mo at nasubukan niya, nakatulong sa akin medyo umayos yung sugar ko, saka mo na lang sabihin sa kanya na alam mo, nakakatulong man sa ibang sakit yan, lalo sa may cancer, sa may hypertension, yung mga ganon. So, ganon lang kami ng ganon hanggang sa nakapag-develop ng users, which is ang users naman, nagiging dealer hanggang sa nagiging leader din minsan. So, ito yung negosyo na kung titignan nyo. Ito, observe ko lang tapos ko lang to experience ko lang, lalo na sa grupo ko. Parang feeling ko, ito yung negosyo na minsan, yung mga halos umaangat, yung mga galing din sa wala. No? Halos itong negosyo na pag tinignan mo, yung mayaman din halos, pero hindi lahat, mayroon namang sumali dito na talaga may pera na kaya naging madali. Pero halos kadalasan mga medyo mga galing sa wala na umasenso. So, ikaw, kung feeling mo ngayon na medyo kulang pa yung sitwasyon mo, lalo na pinansyal, 100% sobrang makatulong sa iyo pag trabaho dito. Sobrang makatulong. Sobrang laki kasi hindi naman kailangan patunayan yan. Dami naging milyonaryo dito. Diba? Ikaw na lang yun. Nasa isip mo na lang. Sabi ko kanina, it's about your mindset. Sa mindset mo na lang kasi kung medyo may mga alanganin pa sa pag-iisip mo, feeling mo minsan yung pag ginawa mo kasi ito, nagiging sagapal kasi minsan tama naman yung isip mo, gusto mong trabahuin ka lang minsan, ang pamilya, medyo yung minsan nagpapabigat din, di ba? Sa akin, maswerte lang ako kasi kasawa ko sumuporta, pero minsan yung mga malapit sa akin, yun pa yung medyo na-discourage sa akin ng araw. Kaya lang, hindi ko masyado pinansin yun siguro dahil sa hugot, grabe ang hugot ko Dahil nga, nakita ko kasi yung pamilya ko. Kaya hindi ko masyado inintindi yung mga nag-discourage sa akin. Which is siguro makakaranasan ng ibang grupo natin dito na gusto mong trabahuin, kaya lang minsan may asawa ka na gets, di ba? Ayaw trabahuin, parang ayaw niya na gawin mo to, may mga ganon. Tapos may mga minsan magulang, di ba? Pinaaral ka ng maayos, tapos biglang maglalako-lako ka ng produkto, di ba? So feeling nila,
Tapos minsan, dadating ka pa sa bahay nyo, nagabi na, tapos nakikita ka nila na pagod na, bit yung produkto mo. Alam nyo, may maintindihan mo na rin. Maintindihan mo rin kasi, siyempre, hindi, siguro ako feeling ko lang, hindi naman sa ayaw nila na mag-negosyo ka dito sa healthcare. Kaya siguro pag nakita nila na, grabe, kawawa naman itong anak ko, pagod na pagod, tapos ang pinta lang, 2 buti, isang araw. Diba? So yun yung mga naisip siguro nila, kaya minsan, napagsabihan ka na, tigilan mo na yan, hindi yan makakatulong sa'yo, yung mga ganong sitwasyon. So, feeling ko, siguro, unawain nyo na lang pag may mga ganon. Ang pinakamaganda, ikaw, para hindi ka masyadong apektuhan, pupusan mo yung goal mo, yung gusto mo sa buhay. Kung ano yung gusto mo maabot dito sa healthcare. Kasi ako naman sinisiguro ko sa iyo, matagal na 1 taon. Matagal na 1 taon na para maramdaman mo na unti-unti ka na nagbabago. Lalo na pag umabot ka ng 3 years dito. Pero siyempre sa mga 3 years na ngayon na medyo kukontent pang resulta, medyo bilis-bilisan nyo kasi sayang oras ha. Yung sinasabi ko rito na 3 years, kung nag-umpisa ka ngayon na 0-0, diba? Na 3 years, dapat at least na kumikita ka na ng pinakamahina mo, 100,000. O kung medyo masipag-sipag ka dapat, after 3 years, na at least na 200,000 ka. No? Kasi ang swerte nga ng iba dyan, kasi nga medyo kilala na ang produkto, marami ka nang tinuro namin na natulungan ang produkto natin, tapos kilala na yung oportunidad na ang dami ng yumaman. So wala nang wala nang pagdududa. Ikaw na lang kung paano mo siya bilisan. Ako tip ko lang, kung gusto mo mas mabilis, kung may mga bagay-bagay kang ginagawa na hindi naman siya masyadong wala namang masyadong na itutulong sa'yo, huwag mo nang trabawin. Kung mari, yung manood ka pa ng news, manood ka pa ng TV, di ba? Nakakasayang ng oras yun. Siguro, mas piliin mo na lang na maghanap ng tao makausap. Di ba? Sabi ko nga, may makausap na ngayong araw na to, 10 katao, 5 katao. Malay mo, isa doon ng positibo. Na nagustuhan niya yung oportunidad na sinishare mo sa kanya. Yung may mga bagay ka pa na ginagawa na hindi naman siya productive, huwag mo na lang trabaho, huwag mo na gawin yun. Ibuhos mo na lang dito sa healthcare. Kasi, sisiguraduhin ko sa'yo yung araw-araw mo siya gawin. 100% magkakaroon talaga ng resulta. Magkakaroon siya ng resulta. Hindi mo naman kailangan na magaling ka. Hindi mo naman kailangan. Ang importante lang yung pagiging consistent. Yung tuloy-tuloy lang, yung tuloy-tuloy. Kasi, sa ayaw at sa gusto mo, pag tinuloy-tuloy mo, maniwala ka sa hindi, may lulutang at lulutang na makasama mo rito sa negosyo na magbibigay ng income na maganda sa iyo. Huwag mo lang sukuhan kasi minsan ako nga, sabi ko nga dati, ulan init lipas gutom, lahat, pagod, uyat, dinanas ko rito. Hindi ko sinukuhan yun, hindi lang dahil gusto ko masenso, yung mga anak ko kasi nakikita ko, kawawa. So, yun yung naging hugot ko dati. Kaya nga sabi ko nga, kung ikaw, na-involve ka rito sa healthcare, mas maganda siguro kung laliman mo pa. Laliman mo yung reason mo. Yung pinakamabigat na reason bakit mo siya gawin. Kasi yun yung magtutulak sa'yo. Kasi kung mahina lang naman yung reason mo para gawin to, baka hindi ka rin magpatuloy. Sayang naman na ikaw nakita mo na itong oportunidad. Ang nakakapanginayang pa, pag halimbawa, may kasabayan ka rito. Tapos after 3 years, makita mo siya yumaman, tapos ikaw hindi. Diba? Kawawa naman yung pamilya mo na umaasa-asa, si mama, si daddy, o si tatay nag-health well. Bakit yung kapitbahay namin yumaman, ikaw hindi? Ano isasagot mo sa anak mo? Sabihin mo na lang kasi may pride ka. Hindi naman pwedeng may pamana yung pride na yan. Minsan nakakapahamak pa yan. So, huwag ganon. Kaya nga, sabi ko nga, nandito ka na ngayon sa health well. Itudo mo to. Igagaranti ko sa iyo 100%. Aasinso ka rito. Aasinso ka. Nasa karakter mo na lang, nasa mindset mo na lang. Yun na lang din Yun na lang din ang pwedeng makagiba sa'yo kasi wala na pang ibang pwedeng sumira sa'yo rito kung gusto mo maabot pangarap mo, ikaw lang din So, kaya nga sabi ko kanina, kung gusto mo marating yung mga gusto mo sa buhay, lalo sa aspecto ng pinansyal, itodo mo na. Itodo mo na. Saka na lang tayo mag-relax pag kumikita na tayo ng 1 million pataas. At least na lang 1 million or 2 million per month. Which is, alam nyo, sarap mag-enjoy ng ng 1 million na income buwan-buwan. Sarap doon. Alam mo, yung 1 linggo na income, hindi pa naubos, may kasunod na naman. Ganyan dito sa healthcare. So, sana ganun yung magiging mindset nyo.
Ang iba pa na hindi dealer, sana hindi rin maging hadlang sa inyo yung pag-uumpisa kasi para sa akin, yung pang-starting mo na 8778, maliit yun. Maliit yun na pamuhunan para umasenso ka. Ang pinaka-importante dito, yung ma-develop mo talaga yung skills, yung kaalaman. Pag na-develop mo yun, yun yung magdadala sa'yo pataas. Diba? So habang nadidevelop mo yung kaalaman mo, unti-unti mo na rin yung baguhin, sabi ko nga, yung pang-uugali mo bilang ikaw. Kung dati sanay ka na dapat pumasok ng 8 a.m. tapos mag-out ng 5 p.m., baguhin mo na yun. Kasi dito, kung papasok ka, negosyante ka na eh. Ito kasi yung negosyo na wala kang oras. Kung kailangan mong gumising ng madaling araw, ng alauna, ng alas 2 o ng alas 3, dahil may transaction, gagawin mo yun. Diba? Kung kailangan mong umuwi ng madaling araw na, dahil may transaction ka, kailangan mo siyang gawin. Hindi pwede, ay kasi gabi na, hindi na ako pwede sa ganyan. Walang ganon. Kung gusto mo talagang umangat, gusto mo talagang mabot yung gusto mo, lalo na sa financial, sabi ko nga. So hindi pwede rito, medyo marami kang baguhin. Kung dati yung mga kausap mo, medyo mga kapitbahay mo na pinag-uusapan nyo, puro negative, iwas-iwasan mo na yan. Medyo maghanap pa na ibang kausap. Kung mausap ko ng mga tao na positibo, pag-uusapan nyo kung paano masenso, yun yung mga kausapin mo. Kasi minsan natatangay ka eh. Sabi ko nga kanina, kung makapangyarihan ng pagiging positibo, ang negatibo, makapangyarihan din yan. Marami rin tinangayan. Yun lang. Sabi nga, ito kasi negosyo minsan na alam nyo, ang ganda pa dito sa negosyo natin. Hindi mo na kailangan na, di ba, dapat professional ka, which is advantage. Advantage kung professional ka, sobrang advantage. Pero kahit hindi ka tapos, ako kasi first year high school natapos ko, nagawa. Ibig sabihin, dito kasi sa negosyo natin, pag ikaw pumasok dito, which is advantage, sabi mo, advantage kanina ang pagiging professional. Ang advantage, alam mo kasi sa professional, kasi mabilis maka-adapt. Kaya ako kasi hindi ako marunong umintindi ng English. No? May mga ilan-ilan. So medyo disadvantage ako doon. Kaya lang, sabi ko nga, hindi hadlang yun para makuha mo yung gusto mo. Kasi pagpasok mo dito sa Health World, parang kang nag-umpisa sa zero. Parang kang nag-enroll ulit ng bago. Kaya feeling ko yung 8778 na binili mo ng isang kit, ng isang product pa, parang enrollment mo lang dito yun eh. Diba? Para matuto kung paano gawin yung negosyo. So yun yung isipin mo dapat na dito, kung dati magaling ka doon sa opisina nyo, dito sa Health World, kailangan mo makinig. Kailangan mo makinig ng bago. Diba? Nung bago, kung paano siya ginagawa negosyo. Kasi dito, pag pumasok ka, negosyante ka na. Iba yung kultura dito. Iba na ang kultura na pinasok mo. So, ganoon lang kasi minsan, may mga style kasi tayo, which is sa grupo ko may nangyayari din. Kasi manager ako doon sa trabaho ko dati. Hindi na kasi pwede dito yan. Dito kasi kahit manager ka doon, dito pwede kang, dapat makinig ka muna. Makinig ka muna kung paano ginagawa negosyo. Kasi doon, manager ka, pero dito, mag-uumpisa ka pa lang. So, iba ang laman dito. Kaya kailangan mo, sabi ko nga, kailangan mo i-adapt ang kultura kung ano yung ginagawa dito sa healthcare. Kung yung pagninegosyo. Ganun siya. So, ganun lang, ganun ang style. Tapos kami, araw-araw dapat laging may bago. Kung kaya mo, sabi nga ni Sir Mel, mas maganda kasing pag tinanong kamusta ka, di ba? Pag kinamusta ka, huwag mo naman sagutin ng ganun pa rin. Di ba? Wag ganun. Dapat medyo ang sagot mas maigi kaysa kahapon. Di ba? Mas maganda ngayon kaysa dati. Di ba? So, dapat lagi tayong may na-accomplish kung pwede everyday. Kung kaya mo ng 5 beses sa isang araw, dapat laging may bago. Unti-unti, madidevelop yan. Pag nakabuo ka na ng grupo, unti-unti, maramdaman mo, kumikita ka na. So, dito sa healthcare, unlimited ang income kasi nga, sabi nga ni Sir Joey, kung ano man kalaki ang gusto mong i-withdraw sa healthcare, ibibigay naman nila eh. Ako, nag-start ako rito, 2009. Alam nyo, since pag-start ko, leasing ko, wala pang tumalbog sa chicken na natanggap ko sa healthcare. Lahat ng in-incas ko, lahat yun napalitan ng cash. Diba?
So, ganun kaganda ang kumpanya natin. Stability, grabe. Alam niyo, 14 years na tayo, mag-15 years. Kung maghahanap pa lang naman ng kumpanya, ito ng HealthWell. Grabe. Kasi kung titingnan mo, lahat ng problema halos dinanas na ng HealthWell. Alam niyo ba, kumbaga, lahat ng pagsubok dinanas. So, kung yung kumpanya mo dumanas sa ganung mga pagsubok at marami na, at nakatayo at napakatatag, ibig sabihin nun, long term. Kaya ikaw kung nagninegosyo ka ngayon, wari, may involved ka rito sa HealthWell, nagninegosyo ka. Itong ginagawa mo negosyo ngayon, alam niyo ang maganda rito. Pwede mo lang ipamana sa next generation yun. Mamanahin na. Hindi mo na kailangan pang mag-establish ng mga bagay-bagay na para sa pamilya mo, para pag tayo na wala na, may mamanahin naman sila. Dito sa HealthWell, magagawa na natin. May establish na natin. Kaya nga sabi ko nga dati, sabi ko mukhang kahirapan na minana ko sa magulang ko, mamanahin din ang mga anak ko. So nung na-involve ako dito sa HealthWell, na bago yun. Sabi ko nga, bumili na ako ng mga lupa. Ilang titulo na yung hawak ko. Actually, hindi lang dalawa yun. Kaya 4 ang anak ko. Sabi ko nga, may mamanahin na sila. Sasakyan ko, actually, 9 na piraso na yan. Sabi ko nga, sobra-sobra na sa 4 na anak ko yan. So parang nagiging confident ako na hindi na kahirapan ang mamanahin nila. Ito pa maganda. Yung mga anak ko ngayon, bata pa yan, tinuturuan ko na ng negosyo. Which is nag-aaral sila, pero tinuturuan ko kung paano ginagawa ang negosyo. Kasi may kasabihan kasi tayo na pwedeng natapos mo ang karir bilang profesional. Tawag nila doon is profession career. Pero may tinatawag din tayo na financial career. So, maganda kung mayroon kang profession career at mayroon kang pang financial career. Yun siya. So, yun yung ginagawa ko sa mga anak ko na ngayon pa lang, ini-establish ko na kasi grabe nakita ko kasi sabi ko nga, baka magkaapo ako. Magiging dealer ko pa rito sa HealthWell. Ganun mangyari. Kaya ikaw ngayon, sa gagawin mo dito sa HealthWell, dapat ganun din. I-establish mo kasi ang mga sumusuko lang naman dito, yung medyo yung sumusuko lang naman dito pagka medyo hindi ganun kalalim yung hugot. Plus, pag hindi mo siya masyado naunawaan kung paano gagawin itong negosyo. Alam mo, mas maganda kasi kung may mga apply naman kayo, magpaturo kayo na yung tipo na dito sa ginagawa mo ngayon sa HealthWell, alam mo siya kung saan ka mapunta. Kasi kung alam mo yung direksyon mo dito sa ginagawa mo ngayon, ako nagsasabi sa iyo, walang pwedeng dumiscourage sa iyo rito at walang pwedeng makapigil sa iyo rito sa pagsinsay. Ganun siya. Kasi ganun ako dati. Lahat naman ng hirap dinaanan ko eh. Kaya lang dahil ang iniisip ko lagi, alam ko kasi na sa ginagawa ko na yun, alam ko kung saan ako pupunta. So hindi ko siya sinukuan kasi sabi ko, kung susukuan ko to, hindi na ako makakarating dito sa pupuntahan ko ngayon. Which is nai-enjoy na namin ngayon. Hindi lang ako, yung buong pamilya ko, nai-enjoy namin. So, sana kayo din. Ganun din ang gagawin. So ako, sabi ko nga, sobrang yaman ng Panginoon. Na-create niya to ang HealthWell. Lahat naman ang hihingi natin sa Panginoon, ibibigay naman niya eh. Diba? Sabi ko nga, lahat naman ang hihingin mo, ibibigay naman niya. Kaya lang, kailangan lang nating trabahuin. Kailangan lang nating trabahuin at ipagkatiwala sa Kanya. Kasi hindi naman pwedeng hihingi lang tayo ng hihingi tapos wala naman tayong ginagawa. hindi po mangyayari yun na makukuha natin yung bagay na yun na hindi natin binibigyan ng aksyon. So, ganun lang. Kung kailangan mong humingi, kung ano man nangihingin mo sa Kanya, sabi ko nga, ibibigay niya lahat yun. Magtiwala ka lang, andyan yung HealthWell. Ginawa na yan, nagawa na yung HealthWell para sa atin. Gawin mo ngayon, i-share mo sa lahat ng kilala mo, sa kilala mo, itong opportunity na mayroon dito sa HealthWell at yung ganda ng produkto mayroon tayo. So, ganun lang. Sana, magtuloy-tuloy tayo at kailangan lang natin maging matatag. So, good luck sa ating lahat and God bless po sa ating lahat. Thank you.